Okay, magandang umaga po. Ay, magandang hapon na pala. 2:00 ng hapon ngayon, January 6, 2026. Ito po si Dr. Jeff po. Nandito po tayo sa clinic para sa ating live consultation. Nasa harap ko po ang isang pasyente. May edad na po, senior citizen. Ilang taon na po kayo, nanay? 82. 82. So, kailan kayo na 82? Kahapon. Kapon. Eh, buti na lang hindi din ako na-imbita kasi busy ako eh. Wala lagi doon. Ay, wala. Sorry Tapos na yung budget siguro, no? Sa New Year, Christmas, no? So, inisa na lang ninyo pag-celebrate, no? So, okay yan. Kasi importante, may paglawas. Correct. May daw yung lawas. Mao na yung importante. Sa Bisaya na siya. Pero sa Tagalog, mas mabuti daw. Bahala na walang celebration ng birthday. Basta, malusog ang katawan at walang sakit. Bahala na daw walang pera. Wala na, walang handa. Bahala na daw walang handa. Okay. Anyway, ano po problema natin, nanay? Unsay problema nato? Ano do? Unsay imong gibati? Mag-ihi ko, sakit. Ihi, sakit. Wala Time siya, relax lang. Sa sakit ka na sa katapusan sa ihi, sakit. Okay, tapos unsa pay lain problema? Dili sakit akong hawak. Hawak dili sakit. Gusto din nimo na sakit ang imong ihi, sakit inig ihi. Gusto pa nimo na musakit po din imong hawak. Dili Oh, ka abi na ako. kidney daw. Ayun. Akala ko excited ka masyado na pati yung likod ninyo dapat magsakit. Huwag naman, kayo naman. So, ingon nila kidney, sabi nila kidney. Eh, syempre, hindi pa sumakit yung likod ninyo kasi hindi pa po umakyat yung mikrobyo galing sa pantog or urinary bladder sa baba. Hindi pa po umakyat papuntang kidney sa taas. Kaya pag ang infection po ay nasa baba lamang, syempre, ang reklamo po ninyo ay nasa baba lamang, like sa katapusan sa ihi, magsakit. Yun po ang terminal dysuria. Minsan po, pag napabayaan, hindi nagpagamot kaagad, minsan sa katapusan, hindi po ihi ang lalabas. Ang pinakahuli po, minsan dugo, no? Yun po ang terminal dyshematuria. Mas matindi na po yan kasi ibig sabihin, lalong nasugatan yung pinakadulo ng daanan ng ihi. Diyan po nag-umpisa ang infection kasi diyan po umakyat yung mikrobyo galing sa puwerta ng babae. Eh pag napabayaan na po yan, siyempre namamaga. Pag namamaga, madaling mapunit yung lining. Kaya pag dumaan yung ihi, mainit pa ang ihi at saka medyo maasim, mapunit yung pinakadulo, kaya magdugo. Kasi namamaga Pag namamaga at napunit, expect natin na ang dugo talagang maglabas, no? Okay, so ang infection po ninyo ay nasa baba pa lamang. Hindi pa po kasi umakyat, kaya hindi pa po masakit ang hawak ninyo or baywang. At saka alam naman po natin pag apektado na po yung kidneys ninyo kasi mag-akyat yung lagnat ninyo. Mataas masyado, 40, 41. At bago mangyari yan, talagang manginginig ka. Manginginig. Sa Bisaya, takig. Sa English, chills. Okay, pag ganyan po yan, delikado na po ang pasyente. Kasi, ang ibig sabihin yan, nagtawid na po yung mikrobyo galing sa kidneys, na nandun na po yung infection, nakatawid na po siya sa circulation or yung blood ng pasyente. Eh, bakit delikado? Sinabi ko na po noon. Mas delikado na po ang infection pag nakarating po yung mikrobyo sa dugo kasi mas mabilis po silang dumami. Bakit? Kasi ang dugo mismo, yun po gagawin ng ulam, ng nutrient ng mikrobyo. Kaya mas mabilis sila mag-multiply kasi meron na silang pagkain in the form of dugo. Ayan. So, mas delikado na po pag mag-akyat na po sa kidneys. Kasi ang kidneys po, madugo po yan. Kaya nakita ba ninyo yung kidneys kahit sa mga hayop? Diba? Pulang-pula sila. Bakit? Kasi maraming dugo. Okay. Samantala, ang pantog nating urinary bladder, walang masyadong dugo yan. Sinadya ng Panginoon yan kasi nasa baba. Hindi lang yan kasi doon talaga mag-umpisa yung infection.
Kaya sinadya ng Panginoon na hindi dapat madugo yung pantog natin para hindi mabilis makarating yung mikrobyo sa dugo. Kaya yung pantog natin matibay po yan. Ha? Pero yun po ang sinadya ng Panginoon. So, pag masakit ng umihi, kaagad-agad, magpa-doktor na po kayo. Bakit? Kasi, pag hindi, aakyat yung mikrobyo papuntang kidneys na madugo. At pag makarating sa dugo, ulitin ko po, mas matindi na ang kalagayan po ninyo. Ha? Magkakaroon kayo ng sepsis or septic shock na pinakahuling at pinaka-serious stage ng infection. No? So anyway, pagdating sa urinary tract infection, okay, ang dapat iwasan po natin yung mga matatamis, no? Mga maaalat, okay, iwasan po natin yung pagpigil ng ihi, at saka hindi po totoo yung buko juice. Okay, ako lang po nagsabi na bawal ang buko juice sa YouTube, pero alam ko ako lang po ang tama. At saka bawal rin yung late matulog kasi babagsak yung immune system or body resistance, kaya mas delikado po ang urinary tract ninyo. Ha? Mas madaling bumigay ang urinary tract pag kulang kayo sa tulog. Kaya mas madali po kayo magkaroon ng UTI. At saka syempre, bawal po sobrang pagod kasi yun po ang nagpapabagsak ng immune system. Okay? So, anong gagawin pag may UTI? Syempre, walang iba. Tubig at saka tulog. Ha? Inom kayo ng maraming tubig para hindi maka-UTI. Lalo pag may UTI ngayon. So, doble o triple ang pag-inom niyo ng tubig para magkakaroon kayo ng maraming ihi para palabas at palabas yung ihi, sama-sama yung pinapalabas yung mikrobyo na nasa pantog ngayon ni nanay. No? Bawal ang soft drink do. Ay, bawal talaga. Ano palang soft drinks natin? Ha? Ang soft drinks natin ba ay maasim? Hindi, matamis. Sinabi ko na bawal ang matamis Ha? Okay? Now, Milo do, pwede po sa Milo. well, pabigyan na lang kita kasi parang form of nutrition. Kasi ang Milo po may protina. Kaya pabigyan kita. Pero ang soft drinks, walang protina yan At saka maka-UTI kasi more of carbohydrate yan So, pwede Milo po. Beer brand. Beer brand? Pwede rin po. Kahit matamis po. Yun lang po exception sa mga matatamis. Mga gatas na pwede magbigay ng protina sa inyo. Kasi ang Bear Brand, katulad ng Milo, meron pong protina. Panglaban sa infection yan. Kasi galing sa protina ng Bear Brand at ng Milo, yung ating antibodies na ginagawa rin ng katawan natin upang lumaban at patayin nila ang mikrobyo tuwing nakapasok sa katawan po natin. At saka, of course, tulog. Maaga magtulog dapat para mas lalong lalakas yung immune system natin para tulungan natin yung antibiotic natin na magpatay sa mikrobyo. Kasi po, kahit iinom tayo ng antibiotic, kahit malakas sana yung antibiotic, kahit effective sana yung antibiotic, pag tayo po ay kulang sa tulog at sa sobrang pagod, matatalo rin tayo sa mikrobyo. Kasi ang pagpatay ng mikrobyo ay nakasalalay po hindi lang sa antibiotic lamang, kundi sa ating immune system or body resistance na magpatay ng mikrobyo. At saka, pwede uminom ng asim. Hindi po totoo na bawal ang asim sa UTI, pwede yung buko juice. Naku, baligtad po sila. Pagdating sa UTI, pwede yung asim, bawal ang buko juice. Okay? Yung bato sa kidney, yung kidney stone, yun ang pwede yung buko juice pero bawal yung asim. Pero pagdating sa UTI, baligtad. Pwede yung asim, bawal ang buko juice. Okay? So kadalasan sa UTI, ang binibigay po natin ay ciprofloxacin pa rin, 500 mg tablet. 1 tablet 2 times a day pag nasa baba pa po yung infection. Kasi hindi pa man masyado serious ang pasyente at malayo pa maging serious. Kasi nasa baba pa walang masyadong dugo ang pantog at saka our urinary bladder. Pero pag ang infection po ay nasa taas na, nasa kidneys na at masakit na dito at talagang giniginaw na, nanginginig na, ay kailangan po 3 times a day na po yung ating ciprofloxacin 500 mg tablet
1 tablet 3 times a day for 7 days. At para sa sakit sa ihi, kasi namamaga yung pinakadulo So kailangan sabayan po natin ng anti-inflammatory, which is specifically for pain. No? Katulad ng, pwede na po mefenamic acid, 500 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 3 days. Maraming salamat po. Ayan na.